Ngayon, alamin natin ang mga areas kung saan tumama o naglandfall ang bagyong Aghon. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ang bagyong Aghon po ay nag-island hopping bago tuluyang lumayo sa ating bansa. 9 o 9 na beses po yung naglandfall o tumama sa lupa. Narito ang mga yan. May 24, 11:20, unang naglandfall ang bagyong Aghon dito po sa may Humonhon Island sa may Giwan, Eastern Samar. Tumawid po yan at naglandfall muli dito po sa may Giporlos, Eastern Samar. May 25 na, around 12:40 ng madaling araw. Muli itong naglandfall around 4 AM dyan po sa may Basiao Island sa may Catbalogan City, Samar. Malapit lang din dyan ang Cagduyong Islands dyan po sa may Catbalogan City, Samar. Kaya around 5 AM, naglandfall din dyan ang bagyong Aghon. Bandang 10:20 naman ng umaga, naglandfall muli ang bagyong Aghon dito po sa may Batuan, Ticao Islands dyan po sa may area ng Masbate. Kumabig lang yan ang kaliwa ng bahagya, kaya bandang 10:40, yan po ay naglandfall sa mismong Masbate City. Binaybay po niya ng karagatan dito po sa may kanlurang bahagi ng Bicol Region at Quezon. Bandang alas 10 ng gabi, yan po ay muli naglandfall dyan po sa may Marinduque, sa may Torrijos. By that time, bumagal na po ang pagkilos niyan. Kaya linggo na ng madaling araw, around 4:30 AM, yan po ay naglandfall o tumama muli sa lupa dyan po sa may Lucena, sa may Quezon. At by that time din, lalo pang bumagal ang pagkilos nito dahil bumibuelo na yan para mag-recurve. Dahil bumagal sa mga panahong yan, dyan po nakaranas ng malawakang pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon, particularly dyan po sa may Quezon at Laguna area. Lumabas po yan ng mainland Luzon papunta sa karagatan ng hapon at muling naglandfall dyan po sa may Patnanungan, Quezon around 7 PM ng gabi. Tuluyan na po yung kumilos pa northeast o hilagan silangan palayo sa ating bansa. Sa kasalukuyan, habang umaakyat ang bagyong Aghon, humihina po ito. Nasa typhoon category pa rin naman ito ayon sa Pag-asa na may lakas na hangin na umaabot sa 130 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 160 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 690 km east-northeast ng Basco, Batanes. Malayong-malayo na po ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito po ay patuloy na kumikilos, pahilagan silangan sa bilis na 30 km per hour palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong Wednesday, maaaring nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Maliban sa bahagyang pagpapalakas o paghila ng ating southwesterly wind flow, wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ito pong ating mga nabanggit ay dinaanan ng sentro o gitna ng bagyong Aghon. Yan po yung ating reference point lamang para sa general location ng ating bagyo. May mga bagyong maliliit pero may mga bagyo ding malalawak na kahit malayo po tayo sa gitna ay ramdam natin ang mga pagulan at malalakas na hangin nito. Kaya maliban sa lokasyon ng center o gitna ng bagyo, dapat aware din tayo kung gaano kalawak ang extent ng hangin at mga pagulan ng binabantayan nating sama ng panahon. Ito na po ang huli nating pagtalakay para dito sa bagyong Aghon na may international name na Iwinyag. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.